Ayan sa worship team. Mukhang wala. Ako po meron ako yung pagpapatuto lang, no? Last Sunday po kasi, last Saturday kasi, nagdiwan po ng karawan yung aking mahal na ina. Ayan. At kami po ay lubos na pinagpala na ang David clan nga, di ba? Dahil ang nanay ko po ay umabot na po ng ika-10, 90th birthday na po niya. 90 na po siya. At bonus na po yun, di po ba? At sa edad po niyang yun, ay napakalakas pa at matalas pa po ang pag-iisip niya. Naalala niya pa po yung mga pera hindi namin binigay. Hindi po, pero kami po talaga ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil inabot po ng aking nanay yung ganong edad. At siyempre po, mahal na namin po siya dahil, di ba? Maganda naman po yung halimbawa na bibinigay niya sa amin at turo niyo yung aral din ng Panginoon sa amin kahit nung maliit pa kami. Kaya kami nandito ngayon, di ba? At siguro siguro yung pag-o-honor lang natin sa ating mga magulang ay importante po yun, napakahalaga po yan, di ba? Dahil pagka po pinahalagan natin ng ating mga magulang ay nandun din po yung pagpapala. Amen po ba? Ayan. So wala na po ba magbibigay ng pasasalamat? Ayan, kung wala na po, ayun na po tayo pipirihin natin ang ating Panginoon. Patuloy po nating sambahin ang dakilang pangalan niya. Amen? Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Lord, sinasamba ka namin sa oras na ito, God, sa lugar na ito, God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga, Lord, pag-ibig mo, Panginoon, mga kabutihan na binigay mo sa amin, sa katapatan mo, O God, na tuwi-tuwi na ay nandiyan ka sa amin, O God. Hindi mo kami iniiwanan. Lord, at Lord, hindi namin, Lord, malirik, Panginoon, maisip, Panginoon, o Lord, kung ano yung kadakilaan mo sa amin, Panginoon, O God. Sobra-sobra, Panginoon, O God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagbibigay ng pasasalamat, Panginoon. At alam namin, Lord, sa may gagawin ka, Panginoon, sa oras sa hapon na ito, O God. Lord, manahan ka nga, Panginoon, sa mga awitin namin at mga pagsamba namin, O God. Huwag mo kami iwanan, Panginoon, O God. Lord, bumaba nga, Panginoon, ang kalwalhatian mo sa lugar na ito, O God. Salamat po. Pinupuri ka namin ganap sa pangalan ni Jesus. Ito'y aming dalangin. Amen. 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 Bakit parang wala kayong energy? Alam niyo po, sabi sa Bible, the Lord inhabits the praises of His people. So kapag nagpupuri tayo sa Panginoon, nalulugod ang Diyos. At ibang klase pag nalugod ang Lord, di ba? Tayo nga, kapag nalulugod tayo, ako may anak na, pag nalulugod ako kay Zoe kasi laki ng pisngi, kinukurot, ganun, tapos binibigyan ko ng chocolate, tuwa naman siya, di ba? Pero si God, kapag nalugod sa atin, iba ang binibigay niya. Lahat ng gusto natin na ibibigay, kagalingan, kapayapaan, restoration, financial breakthrough, di ba? Di ba naranasan nyo na yon? Sino po ba ang nakaranas ng pagpapala ng Panginoon? Hihigitan pa yan ng Panginoon kasi sinabi ng Lord, this is the year of the greater. Tama, Mamski? So dapat greater din ang ating pagpupuri sa Panginoon. Amen? Sino po ba ang handang-handa na at excited? Hallelujah! Hallelujah! Palakpak po natin ating mga kamay. Try to find the words to express the way you are. No, no. For the beauty of the Lord cannot be described in just one lifetime. Look at the sun over the sea. Look at your grace that covers me. No one knows. Yes, I know, no. No one knows. I know how your love has saved me. In the morning, I can't stop praising your name. In the evening, I can't stop praising your name. In the morning, I can't stop praising your name. In the evening, I can't stop. And I want you to know, yes, I want you to know, oh yes, I have. And I want you
so amazing. Every word you say is true. Oh no, it's better than the finest treasure. So glad that I found you. You held me close when I was down. Your word has turned my world around. No one knows. Yes and no, no, no. No one knows. I know how much I love you. In the morning, I can't stop praising your name. In the evening, I can't stop praising your name. In the morning, I can't stop praising your name. In the evening, I can't stop. And I want you to know. Yes, I want you to know. Oh, yes, and I want you to know. Yes, I want you to know. Oh, whoa, yeah. You're amazing, God. Lord, you're so amazing. Every word you say is true. Oh, yes, Lord. It's better than to find that treasure. So glad that I found you. You held me close when I was down. Your word has turned my world around. No one knows. Yes, I know, no, no. No one knows. I know how much I love you. In the morning, I can't stop praising your name. In the evening, I can't stop praising your name. In the morning, I can't stop praising your name. In the evening, I can't stop. And I want you to know. Yes, I want you to know. Oh, yes, and I want you to know. Yes, I want you to know. Oh, yes, oh, yeah. Hallelujah. We praise your name. We praise your name. We praise your name. Hallelujah. We praise your name. We praise your name. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name. We praise your name. We praise his name. Hallelujah. We praise your name. We praise your name. You held me close when I was down. Your word has turned my world around. No one knows. No one knows. Yes and no, no, no. No one knows. I know how much I love you. In the morning, I can't stop praising your name. In the evening, I can't stop praising your name. In the morning, I can't stop praising your name. In the evening, I can't stop. And I want you to know. Yes, I want you to know. Oh, yes, yes. And I want you to know. Yes, I want you to know. Oh, yes, want you to know. And I want you to know. And I want you to know. Oh, yes, Woo. And I want the world to know. Yes, I want the world to know. Thank you, Lord. Tayo po lahat, let's all sing hallelujah, we praise your name. Hallelujah, we praise your name. We praise your name. Sing hallelujah. Hallelujah, we praise your name. We praise your name. We praise your name. It feels so good to bless the name of Jesus. Hallelujah, we praise your name. One more time, come on, church, sing. Hallelujah, Jesus. we praise your
my world around. No one knows. No one knows. Yes, I know, no. No one knows. No one knows. I know how much I love you. I can't stop praising your name. I can't stop praising your name in the morning. I can't stop praising your name. I can't stop. And I want you to know. Yes, I want you to know. Oh, yes, and I want you to know. Yes, I want you to know. Oh, yes, and I want you to know. Yes, I want you to know. Oh, yes, and I want to worship. Yes, I want to worship. Yeah. Continue to praise the Lord. He is here right now. Everywhere we go, He is here. Come on, let's clap our hands together. I belong to you. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you. You will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. Yeah. Sing it one more time, say. I belong to you. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. Walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Yeah. Oh, you promised me, yeah. You never leave, you promised me. I'm never forsaken, I believe. The goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere I go. One more time, church, say, yeah. I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Oh, you promised me, yes, you never leave, you promised me. I'm never forsaken, I believe. Goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. You promised me love, oh yes you did. You never leave, you promised me. I'm never forsaken, I believe. Goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere I go. You're surrounding me. Oh, yeah. You're surrounding us, oh Lord. Surrounding us, oh yeah. You, Lord, are a shield about me everywhere, everywhere that I go. You, Lord, are a shield about me everywhere, everywhere that I go. You, Lord, are a shield about me everywhere, everywhere that I go. Your grace and love surround me everywhere, everywhere.
worship you. Amen, amen. Sarap talaga magpuri sa Panginoon, no? Nag-i-enjoy kami. Kayo ba nag-i-enjoy magpuri? Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Come on, let's lift our hands to God and say, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life, Lord. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Sabay-sabay po tayo awitin. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Minsan pa nating awitin galing sa puso. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I
Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon naming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri sa katapatan mo, pag-ibig mo at kabutihan mo sa amin, O God. Lord, sa mga nakaraang taon ng aming buhay, marami kaming pinagdaanan at alam namin marami pa po kaming pagdadaanan hanggang sa araw na muli kang bumalik upang kami, Panginoon, ay kunin. Lord, napaka-delikado ng aming kapanahunan ngayon. Ngunit naniniwala kami sapagkat kami ay iyong mga anak at may pangako ka sa amin, O Diyos, na kahit kailan hindi mo kami iiwanan. Lord, kami po ay tumatangan sa pangakong ito. Kaya't anuman ang pagdaanan ng aming buhay, kami, Panginoong Diyos, ay may kasiguruhan na ito ay aming mapagwawagian sapagkat sa nakaraan ng taon ng aming buhay, Panginoon, napagwagian namin ito, kaya kami ay naririto, O Diyos. Through all those years, O God, you have carried us, O God, in your wings of mercy and grace, Lord. We cannot say enough but to thank you for your faithfulness. You are so good to us in big things and small things, Lord. In our prayers, you have always, Lord, answered our prayers. May mga panalangin man kami na sa tingin namin ay hindi mo natutugon, Lord. Yan ay ang pinakamabuti sa amin, O God. Turuan mo nga kami, Panginoon, na sa lahat ng panahon ay magtiwala sa iyo, O God, sapagkat alam namin, you have our best interest in your heart. At ang pinakamabuti sa amin, ang alam mo, Panginoon, kami ay susuko at magpapasakop sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa katapatan mo at pag-ibig mo sa amin. Kahit sa ahapong ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, binubuksan namin ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming tenga. Nais namin na marinig ka, Panginoon, sa mga salita na ipamamahagi. Father, anoint your servant and anoint us, O God, to receive a word from you today. At alam namin na isang salita nagmumula sa iyo ang makakapagbago sa aming buhay kung ito ay aming tatanganan, Panginoong Diyos, at pananampalatayanan. Salamat po sa iyo, O Diyos. Tunay nga wala kang katulad sa aming buhay. Pinupuri ka namin. Salamat sa buhay na patuloy na ipinapahiram mo sa amin. Salamat sa kalakasan na patuloy na ibinibigay mo. Dalangin namin ang buhay na ito, Panginoon, ay maging kalwalhatian sa iyo at hindi kahihiyan sa iyong pangalan. Teach us to live life according to your perfect plan, O God. Ito ang aming dalangin at nananampalataya kami na katatagpuin mo ang bawat isa na naririto. Ang mga may karamdaman ay pagagalingin mo. Ang mga kakulangan ay tutugunan mo. Ang mga hungkag, ang puso ay pupuspusin mo. Sapagkat alam namin narito ka, Panginoong Diyos. Magpasiklab ka sa mga anak mong naririto. At Lord, ipadama mo ang iyong banal at wagas na pag-ibig sa bawat isa. Salamat sa pagyakap mo sa bawat isa sa amin. Hindi kami matatakot sapagkat ikaw ay kasama namin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Glory to God. Kala ko nag-disco. Palakpakan naman natin ang ating worship team. Ang galing na ng worship team sa hapon, di ba? Glory to God! Hallelujah! Praise the Lord! Meron po ba tayong mga panauhin ngayon? Ha? Meron? Ba't dinamad yata ang mga anak ng Diyos mag-imbita? Glory to God! Meron po? Tayo po kayo, tayo. Nagtitinginan sila, nahiya sila. Huwag po kayong mahiya. Ayan! Welcome po kayo! Praise the Lord! Praise the Lord po! Alam ba ninyo na hindi aksidente ang pagpunta nyo dito? Merong nakalaan si Lord para sa inyo. Praise the Lord! Pwede na po tayong makaupo. Amen!
Hallelujah! Are you ready for the word? Alam niyo yung hapon na, kung kayo po ay nag-a-attend ng morning service, ito po ay naipipreach sa morning service. Nagsiserye po tayo sa pag-ibig. Palibasa po, sa hapon ay hindi naman ako lagi ang nagpipreach. Amen? Last week, ang nagpahayag ay si Pastor Noel. Hindi po ba? Kaya ngayon, itutuloy ko po yung 2 pang lesson na natira na kailangan natin pag-aralan sapagkat kailangan po natin ito sa susunod na mga serye ng ating pag-aaral. Amen. Ang dalangin ko ay kayo ay nakikinabang. May natututunan ba tayo? Alam niyo po, ang pinakamalaking indikasyon na may natututunan kayo ay nagbabago ang ating buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay. Kung ikaw ay dumating sa rema na sakitin, hindi ka nasakitin dapat ngayon. Kung ikaw ay dumating dito sa church na ito na mahirap, dapat ikaw ay hindi na mahirap ngayon. Kung ikaw ay confused, dapat maliwanag na sa iyo ang ngayon ang mga bagay-bagay. Amen? Kung dati hindi mo alam ang direksyon ng buhay mo, pagpunta mo sa church na ito at ikaw ay kumakain ng salita ng Diyos, merong direksyon ang buhay mo. Kung dati hindi mo alam ang layunin ng buhay mo, bakit ba ako nilikha ng Diyos? Para lamang bang kumain, matulog, magtrabaho, pagkatapos ganun lang, day in, day out, pagkatapos magbibilang ng birthday, at pagdating mo ng 1 taon, mamamatay. Hindi po. Ikaw ay nilikha ng Diyos sapagkat meron siyang planong maganda sa buhay mo. At kung matagpuan mo ang planong yan ng Diyos sa buhay mo, number 1, you have to know God's plan for your life. At lakaran mo yung plano na yan, kapatid, sinasabi ko sa iyo, you will be a different person. Amen! Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagtatransform. Alam niyo yung isang caterpillar na uod? Nakabilanggo siya dun sa kanyang uod na kalagayan, gumagapang. Kumakain ng mga dahon. Pero isang araw, amen, siya ay titigil at siya ay mapupuluputan ng kukun. Amen. At siya ay matatransform. Pag ang Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kanyang salita, ay pinuluputan kanya, na hindi ka na makita, kundi si Jesus na lang ang nakikita sa iyo, isang araw ibang tao ka na. Amen. At pagka ang butterfly na yan ay lumabas doon sa kukun na yon, nakakalipad siya. Amen? Mula sa isang bulate, nagiging isang magandang paru-paro. Mula sa gumagapang na bulate, nakakalipad. Mula sa pagkabihag sa kanyang kalagayan, nagkakaroon siya ng kalayaan at siya ay nakakalipad na nagiging napakagandang paru-paro na dumadapo sa mga bulaklak. At ano ang trabaho ng paru-paro? Dati, wala siyang pakinabang. Amen? Nagkonsume lang nagkukonsume siya ng mga dahon. Sinisira niya yung mga dahon kung saang dahon siya napapunta. Ngunit once na naging paro-paro siya, kapatid, kailangan siya para ma-fertilize ang mga nectar. Alam niyo po, yung mga nectar, yung mga bulaklak, hindi po yan na-fertilize pagka walang paro-paro na nagdadala ng mga yung mga binhi doon sa mga bulaklak na yun. Kaya ang mga bulaklak, walang bunga kasi hindi nadapuan niya ng paro-paro. Naging useful. Nagkaroon siya ng freedom. Gumanda siya. Nais ng Panginoon maging ganun tayo. Kaya walang salita ng Diyos na dapat nasasayang sa buhay natin. Bawat salita na naririnig nyo, if you take it to heart, if you just receive it and believe it and embrace it and live by it,
You will be transformed for the glory of God. Tingnan mo, kung wala bang paru-paro, magkakaroon ba ng mga bunga? Sabi nga namin, bakit kaya, di ba napapansin niyo pagka nagtanim kami sa Isabela ng Davao na suha. Pero mayroon kami doong suha na mapait at saka maasim. Namunga yung Davao suha namin, masarap sa unang Pero once na tumagal yun, magiging magkaka-pollinate na rin ng iba kasi yung mga paru-paro dadalhin nila yung dito sa bulaklak na nakuha ninyo. Kailangan siya ngayon sa multiplication. Tayo po, pagka na-transform ni Lord, magagamit na tayo sa expansion at multiplication ng kaharian ng Diyos. At alam nyo ba, brothers and sisters, yan ang layunin ng buhay natin. Kung ang buhay natin po ay may purpose. Because the God who created us is a God of purpose. He is a God of design. Wala siyang nilikhang useless. Wala siyang nilikhang walang halaga. Lahat ng kanyang nilikha, mahalaga. Amen. Okay. Ngayon, sabi natin sa kaharian ng Diyos, maraming mga spiritual principles na dapat nating matutuhan para tayo. We have to know how to navigate ourselves in the kingdom of God so that we can exercise kingdom authority and kingdom dominion. If you are not exercising your kingdom authority and dominion, you are not yet there. Wala pa tayo doon. Tayo ay magiging consumer instead of consumed. God wants us to be consumed by His person so that we stop becoming just consumers. Amen. Alam niyo po sa church, maraming consumers. Yung mga nakafocus sa sarili. Akin, ako, pangangailangan ko, gusto ko, oras ko, panahon ko. Hindi yun ang gusto ni Lord. Amen? Gusto ng Panginoon, umalis tayo dito sa sarili na ito, maging paru-paro tayo. Amen? Ang habang introduction, So tayo po, meron pa po tayong dalawang serye na gusto kong tapusin just to prepare us for the next series, which is the Lordship of the Lord Jesus Christ. Napakaganda. Amen? So, tatapusin lang po namin ang serye natin sa pag-ibig. Kung kayo ay nag-a-attend ng morning service, hindi po ito ang salita po ng Diyos ay laging may bago. Amen? Okay, so tayo po ay magsisimula at pagka ito ay naisalya natin, ang afternoon service din po ay magsiserye. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi naman sa tuwing hapon ay ako ang nagpipreach. Amen? So, next week, wala po uli ako. See you on March 30. So, iba na naman po ang magpipreach next week. Pero I hope na ipipick up ito ng magpipreach. Kasi kung si Pastor Noel ang magpipreach, kung anong gusto niyang i-preach, okay? Yung hindi niya i-preach sa inyo, bibigay ko sa inyo yon. I-email ko na lang. Ang joke. Hallelujah! Okay, so magpatuloy tayo. John 13:34, sabi po sa John 13:34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, sister, brother, mahalin mo ako, sapagkat mamahalin din kita. Amen? So paano daw tayo magmamahal? Katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Paano ba nagmahal si Kristo sa atin? Binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. So, ibig sabihin, ibibigay din natin ang ating sarili sa ating mga kapatiran. Okay? At ang pagbibigay sa sarili ay maraming ibig kahulugan. Sabi po sa 1 Thessalonians 4:9, sabi ng Apostol Pablo, ngunit tungkol sa pag-iibigan ng magkakapatid, hindi po ito yung pag-iibigan ng magnobyo at magnobya. Yun po ay eros. Yung pinag-uusapan, meaning to say romantic love sa mga mag-asawa. Ang pinag-uusapan po natin ay agape love, the God kind of love, okay? Ang pag-iibigan ng magkakapatid ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sino man. Oh! Amen? Sapagkat kayo man ay tinuruan ng Diyos sa mag-ibigan sa isa't isa. Sino daw ang nagtuturo sa ating mag-ibigan?
ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At nung mga nakaraang sessions, i-remind lang po natin, ang klase ng pag-ibig ng Diyos na gusto niya na gawin natin sa ating kapwa ay yung kanyang pag-ibig. Ano ba ang katangian ng pag-ibig ng Diyos na gusto niya na ganun din natin ibigin ang ating kapwa? Di ba pinag-aralan na natin yun? Number 1, ang pag-ibig ay nagpaparaya. Amen? Hindi makasarili. So, nagpaparaya ka sa kapatid mo. Kung konting bagay lang yan, go na. Amen? Hallelujah! Merong mga bagay na, alam niyo magkakapatid sa bahay noon, hatian lang ng apple eh. Talagang sinisipat na mabuti. Di ba? Sa bahay, di ba? Sa mga magkakapatid. O bakit mas malaki sa'yo, mas maliit sa akin? Di ba? Ang gusto ng Panginoon, sige na bro, yun ang pinakamalaki sa'yo. Gusto mo sa'yo na lahat eh. Di ba? Ganon. Pangalawa, hindi nananakit. Ang pumahal mo ang iyong asawa, hindi mo siya sasaktan sa pamamagitan ng hindi mo pag-iintrega ng sweldo mo. Walang amen sa mga lalaki. Pera pa lang yan Hindi mo ipagkakait ang sweldo mo, i-entrega mo lahat. Hindi mo sasaktan ang asawa mo sa pamamagitan ng pangangalo niya. Hindi mo sasaktan ang mga anak mo sa pamamagitan ng pag-aabandona sa kanila. Amen? Amen. Ang pag-ibig mo sa Diyos, hindi mo sasaktan ang Diyos sa pagkakaroon mo ng ibang Diyos. Maliwanag yun, di ba? Kung alam mong nakakasakit sa iyong kapwa at kapatid, hindi mo yon gagawin. Hindi mo siya ichichismis, hindi mo siya huhusgahan. Amen? Hindi mo ipagkakalat ang kahinaan niya. Lalong-lalo naman ang iyong asawa. Sapagkat you are one flesh. Okay, number 3, ang pag-ibig ay nagpapatawad. Amen? Ay, wala pa rin. Talagang nagpapatawad. Hindi ako pwedeng magpatawad. Sa korte tayo magkita. Amen. Case to case. Okay? Ang pag-ibig ay nagtatakip ng kasalanan. Covers a multitude of sin. Napag-aralan natin yan. Hindi na natin uulitin. Kasi kailangan natin maka-advance. Mag-advance po tayo dahil gusto kong tapusin na ito lahat ngayon. Number 5, love takes care of. Ang pag-ibig ay nag-aaruga, nag-aalaga. Amen? So, kung mahal mo ang mga anak mo, aarugain mo. Kung mahal mo ang iyong ang asawa, aarugain mo. Amen? Basahin natin. Sa Luke 10:25-37. May isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Okay? Gusto niyang mabuhay ng walang hanggan, meaning to say, gusto niyang maligtas ang kanyang kaluluwa at pagka siya ay namatay. Amen? Next. Sinabi niya sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Sabi ni Jesus, ano ang nabasa mo? Sabi naman niya at sumagot siya, yung dalubhasa, sumagot kay Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. This is the old commandment. This is not the new. Sapagkat ang old commandment, love other people as yourself. Sa new commandment, love other people as I have loved you. Okay? Hindi pa mahirap itong kanila, tayo mas mahirap. Okay? Pero magaan sa atin dahil sa Panginoong Jesus. At sinabi niya sa kanya, tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Imagine mo, ibigin mo ang iyong kapwa, mabubuhay ka. Subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili ay sinabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? O bakit gusto niyang ipagmatuwid ang kanyang sarili? Kasi hindi niya minamahal ang kanyang kapwa. Pinipili lamang niya kung sino ang mamahalin niya. Alam niyo po ba na madaling mahalin ang nagmamahal sa atin? Pero mahirap mahalin ang naiinis at galit sa atin. Ang kaaway natin, mahirap mahalin. Amen?
Okay, ang sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumababa sa daang iyon ang isang pari, kumbaga pastor. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Anong ginawa? Umiwas. Ang tawag doon ay iwas pusoy. Yan. Gayon din ang isang Levita. Okay, ano ang Levita? Siguro ito usher, o kaya ay marshal, o kaya ay cell leader. Amen? Ang isang Levita, nang dumating siya sa lugar na iyon, ay kanyang nakita ang taong iyon. Siya ay dumaan sa kabilang panig. Umiwas din. Pareho sila ng pari. Subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay, panuluyan at inalagaan. Ang pag-ibig ay nangangalaga. Amen? Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ang bahay panuluyan at sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ang palagay mo, ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao na nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagpakitang habag sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Amen? So, ang sinasabi ng Panginoong Jesus, kung meron tayong tao na nangangailangan ng tulong, kayan ay, alam niyo po, ang mga Samaritano, galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Amen? Sapagkat sila ay half-Jew. Ito ay bawal kasi sa mga Hudyo ang mag-intermarry nang hindi kapwa Hudyo. Itong mga Hudyo na ito ay nag-asawa ng mga Assyrian, ng mga Hentil. At yung mga product nila, yun ay mga Samaritano, at nagkaroon sila ng anong tawag dito? Nang hindi pagkakaunawaan hanggang sa ang mga Samaritano ay nagtayo sila ng sarili nilang templo sa Gerasim at ang mga Hudyo ay nagtayo din ng sarili nila. They despise, the Jews despise, namumuhi ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Pero nakita ninyo dito na ang ibinigay na Panginoon na halimbawa ay Samaritano kasi kinakamti niya yung lawyer. Bakit siya nagtatanong kung paano siya makaka-inherit ng eternal life? Alam naman niya yon. Bakit? Pinipili niya, bakit niya tinatanong, who is my neighbor? Alam naman niya kung anong neighbor niya, di ba? Amen? Ang neighbor natin ay yung kalapit natin ng bahay. Ang neighbor natin ay yung mga malalapit sa atin. Pero dito ang Panginoong Hesus, binago niya ang konsepto ng neighbor na kahit kaaway o kahit hindi kakilala, basta nangangailangan ng tulong, kailangan tayo ay magbigay ng habag at pag-aaruga. Amen! At kung gagawin natin yan, sino ang maitatanghal? Good works po yan, ang naitatanghal ay ang ating Panginoong Diyos. Amen? So, kung ang ibang tao gusto ng Panginoong Diyos na alagaan natin at magkaroon tayo ng habag, di lalo na yung mga malalapit sa atin. Kapamilya natin sa dugo at kapamilya natin sa iglesia, di ba? Amen? So, dito sa atin, kung may nangangailangan ng tulong, may nahuhospital, may nagkakasakit, dapat nandun lagi tayo na tumugon. Kahit gaano kakonti ang pwede nating maibigay. Amen? Nalulugod ang Panginoon doon sa ganon. Alam niyo po, pagka tayo ay umiibig, kinakalimutan natin ang ating personal. Amen? Na interes. O kung meron ka man, kahit ano ang pwede mong panalangin, pag-aaruga. Amen? Natutuwa ako dun sa mga taga-friendly nung nagkakasakit si Sister Alma. Nandun lahat sila. Sila Sister Lani, nagbibigay ng pagkain. Amen? Kasi yun daw ang kaibahan natin sa iba. Amen? So, sabihin mo ang pag-ibig ay nag-aaruga, nangangalaga. Okay.
Madali bang gawin yon? Mahirap. Di ba? Lalo na kung ikaw din ay walang-wala. Di ba? Pero alam nyo, kung sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Si Sister Nina, alam nyo po, pag-ibig yung mag-adapt ka ng bata, mag-foster ka ng bata na hindi mo alam kung saan ka nanggaling. Si Sister Nina, sa edad niya na yan, nakakapag-foster pa ng batang malikot. Ngayon, adopted na. Bakit kinaya ni Sister Nina? Biyaya. Biyaya ng Diyos. Ang hirap kayang habul-habulin yung batang lalaki na ang kulit. Amen? Pero kung wala kang pag-ibig, hindi mo yan magagawa. Pero kung may pag-ibig, why? Because love is the greater. It's not only the greatest manifestor, it's also the greatest accelerator, and it's also the greatest attractor of anointing and grace. Amen? Kung meron kang desire sa puso mo na maging matulungin, isusupply ka ni God. Kung meron kang desire sa puso mo, kami mag-asawa, dinesire namin na maging kingdom financier kami. And guess what? Binigyan kami ni Lord ng anointing, ability, opportunity. Amen! Dahil yun ang hiningi namin. Praise the Lord. Pero kung ikaw ay indifferent ka sa nakikita mo, sa paligid mo, wala kang pakialam, walang darating sa'yo na biyaya. Walang darating sa'yo na breakthrough. Amen? Sapag hindi ka naman nilikha ng Panginoon para lang sa sarili mo. Ano? Para magkonsumo ka lang ng tone-toneladang pandesal? Walang saysay? Amen. Kung mayroong mga bagay sa buhay nyo, pinananampalatayanan ninyo na para bang hindi nagaganap. Lord, may pananampalataya naman ako. Nagko-confess naman ako. Kino-confess ko araw-araw. Ang breakthrough ko, I will receive my greatest blessing today. I am rich. Lagi naman ako nagko-confess. Pero binigyan ka ng Panginoon ng test sa pag-ibig. Bagsak ka. Walang magmamanifest. If nothing is happening in your life after you've been a Christian for 20 years, examine your love walk. Amen. Okay, next tayo. Because faith works by love. Okay? Hallelujah. Number 2, love edifies. Ay, number ano na tayo? 6. Ang pag-ibig ay nagpapatibay. Sabi sa 1 Corinthians 8:1, ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Alam niyo po, maraming mga gumagraduate sa mga Bible school. Naku, alam na nila yung mga doctrines, alam na nila yung gift ng Holy Spirit. Pagkatapos graduate, laki ng ulo, yabang. No? Pero ang tanging nagpapatibay ay pag-ibig. Amen? Okay, so kung nais mong tumibay, the word edify, pinapalakas ka niya. In-establish ka niya. Alam nyo, kung ikaw ay Kristiyano, ang makikita mo sa isang Kristiyano na nagmamahal sa kanyang kapwa, ay napapagtibay ang buhay niya. Number 1, the Lord will establish your family. Nakita ko to sa buhay namin. Dati, si Brother Ton, saka yung mga bata, kasi nagre-rebelde. Si Chris dati, kaya nag-music, nagre-rebelde siya sa papa niya, ayaw niya ng engineering. Pero, nung nakakilala si Brother Ton, naunawaan siya ng mga bata, nag-engineering pa rin siya. Although it took him, nag-music, tapos nag-IT, basta kung ano yung sinasabi ng papa niya, yun ang ayaw niyang gawin. Alam mo yon? Pero, nung lahat kami naglilingkod sa Panginoon, nakita namin yung purpose ni Lord sa buhay namin, nag-engineering, may dalawa ng anak, may anak na. Hindi late ang Panginoon kung magkaroon tayo ng revelation. Ang ginagawa ng Panginoon, una, pinapagtibay niya ang sambahayan. Pagka naitatag at matibay ang sambahayan, lahat ng sambahayan maglilingkod. Lalong titibay ang sambahayan. Ikalawa, pagka sinusunod natin ang pag-ibig ng Panginoon, pinapractice natin, pagtitibayin niya ang ating pananalapi.
mag-erode man lahat ang mga financial ng mundo, ang finances mo, establish ka because you are grounded in the love of God. Malugi lahat ang mga tao sa mundo, pero ikaw, tatatag at tatatag ka. Sapagkat ang pag-ibig ay nagpapatatag. Una, mahal ka ng Diyos. Amen? Tanggapin mo yung pagmamahal na yon at ipabahagi mo yung pagmamahal. Pangatlo, kung may ministry ka, patatatagin niya ang ministry mo. Kung meron kang negosyo, patatatagin. Alam mo, ang matatag, established, unmovable. You cannot be moved. If you are walking in the love of God, you cannot be moved in your faith. You cannot be moved in your testimony. The devil cannot move you because you are established. Amen. So, kung ang shaky, ang pundasyon ng tahanan ninyo, ang mga relationship ninyong mag-anak, examine ninyo ang inyong love walk. Lalo na kung ikaw lang ang born again, ikaw dapat ang ilaw ng tahanan. Amen? Mas mabuti na mahalin mo sila kaysa i-indoctrinate mo sila. Amen? Kasi kung i-indoctrinate mo sila at doktrinado din sila, lalo lang kayong magbabangayan. Amen? Okay, sabi po sa Romans 14:19, sabi niya, kaya nga sundin natin ang mga bagay na nagbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makakapagpatibay sa isa't isa. Alam niyo, kung may pag-ibig kayo, magpaparaya kayo sa mga panahon na may confusion at mga alitan, hindi ka kikibo, magmamahal ka, magkakaroon ng peace. Amen! Shalom! Okay. To edify is to build up, encourage. Hindi po ba? Sabi sa 1 Corinthians 14:12, even so, gayon din naman kayo, yamang kayo'y sabik sa kaloob ng espiritual, pagbutihin ninyo ang paggamit sa inyong mga ikatitibay ng iglesia. Alam niyo, brothers and sisters, kung tayo dito, kukonti tayo, magmamahalan tayo sa isa't isa, hindi siguro natin kailangang magpakahirap mag-evangelize. Maa-attract natin yung mga unbelievers. Grabe silang magmahalan. Gusto kong mapasama sa kanila. Amen? Amen. Praise the Lord. Okay? And then, nasa na tayo? Pang-7. Bilisan ninyo kasi paspasan na to. Baka mahuli tayo ng biyahe. Hallelujah. Number 7. Number 7, ang pag-ibig ay nag-aalay ng buhay. Kasi sabi ni Jesus, kung paano kita inibig, ganun ka din umibig sa kapwa. Pastora, isa lang ang buhay ko. Kung iibigin ko ang aking kapwa, edi patay na ako. Tapos na yung pag-aalay ng pisikal na buhay ng Panginoong Jesus. Ang iaalay naman natin, gusto ng Panginoon sa John 10:17. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Amen? Walang nag-aalis dito sa akin, kundi kusa kong ibinigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Kasi, ang pag-aalay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo ay utos ng Ama. At tapos na ang pag-aalay na yon ng physical. Ngayon, tayo naman na mga tumanggap sa Panginoong Hesus, araw-araw nating iniaalay ang ating buhay bilang buhay na offering. Amen? So, tignan natin, ano ang living sacrifice? Sabi po doon sa tingnan nga natin ang Romans 12. We don't lay down our lives anymore, but we offer it as a living sacrifice para sa iba. Amen? Paano ka nagiging? Okay. Tingnan mo nga ang Romans 12, 1-2. Ayan. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Ayaw na ng Panginoon ang patay na sakripisyo. Gusto niya buhay. Bakit? Kailangan ka niya. Diba? Offer your bodies daw. Hindi niya sinabing offer your spirit or offer your soul. Ang sabi ni Lord, offer your
body. Ano ang body mo? Mata, ulo, bibig, ilong, kamay, paa. The members of your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable form of worship. Sabi sa NIV. Okay, every day ay nagkakaroon ng mga okasyon sa ating buhay na we can offer our bodies as in the service of love for other people. Nakuha nyo? Laging maraming taong nangangailangan sa atin. Alam niyo po ako, itong nakaraang linggo, napapagod ako sa kakakounsel ng maraming tao na may mga problema sa relasyon, sa negosyo, sa ministry, sa ugali. Every day, marami akong pagkakataon, pwede ko namang sabihin, hindi, busy ako, nagpapahinga ako. Wala akong pera, pastora, kailangan ng gato. Wala akong pera, wala akong pakialam. Hindi pwede. Marami kang isa-sacrifice. Oras mo, panahon mo. Amen? Alam niyo po, nung nagbabakasyon kasi kaming pamilya. Pamilya. Kasi, tinitingnan ko, ang last na bakasyon namin ni Brother Ton ay 8 years ago. Grabe! Kaya mula May 6 po hanggang sa May 25, nasa Amerika po kami. Ma-refresh, ma-retool. Pero mauuna yung mga anak namin, April 19, April 22, magbibiyahe na sila. Amen? Pero, isang break ito sa amin dahil araw-araw. Alam niyo po ba, laging, kung ikaw ay Kristiyano, lagi kang makaka-encounter, nagmamagnet ka ng problema. Tandaan ninyo to. Kung ito talaga ninyo ang sarili ninyo na umibig sa kapwa at maglingkod sa Panginoon, I tell you, padadalhan ka ni Lord ng napakadaming taong may problema. Problema sa trabaho, problema sa asawa, problema sa anak, problema sa pera, problema sa negosyo, problema sa attitude, problema sa ganon. Dati nagre-reklamo ako doon. Lord, sabi ko, bakit naman ganito? Alam mo ang sagot ni Lord sa akin? You attract problems because you have the solution. Gusto mong maging solution? Sabihin mo, gusto mong yumaman, gusto mong ma-feel ng wisdom ni Lord, gusto mong mapuno ka ng lahat ng katalinuhan ng Panginoon, sabihin mo sa akin, Lord, bigay mo sa akin lahat ng problema. Magugulat ka sa sarili mo. Ang galing ko, bakit? Hindi ba kayo nagtataka? Alam nyo, yung mga tao na they shut problems out, these are the people who are not learning. Hindi na i-enhance. Alam nyo kasi kung may mga problema at talagang may compassionate kayo sa tao na parang yung problema niya, parang problema mo, na umiiyak ka kasama niya, Lord, bigyan mo naman ako ng wisdom kasi gusto ko siyang tulungan. Lord, bigyan mo naman ako ng pera kasi gusto ko siyang abutan. Sa palagay mo, bingi ang Panginoon sa panalangin mo, gusto niyang i-express ang sarili niya sa iyo sa pag-ibig sa iba. Sasabihin ng Lord, wow, ang anak ko gusto niyang gamitin ang kanyang katawan na expression at daluyan ng pag-ibig ko. Punuin ko siya ng pera na hindi niya mabilang. Pero alam niyo bakit wala? Hindi kayo nagdi-desire. Sapagkat lang naglalapit sa inyo, tinataguan niyo. Ang galing niyong magtago, sa totoo lang. Di ba? Pero alam niyo, over time, magkakaroon kayo ng wisdom. Ako, nung bago ako sa Panginoon, ako, lagi kong kinikwento sa iyo, I felt so abused kasi napakabait ko. Sorry, Lord. Sabi ng mga tao, sobra lang ako mabait. Pero ito ang na-realize ko. Kailangan marunong kang makinig. Sasabihin sa iyo ni Lord na hindi. Sasabihin ni Lord na go.
Meron yung laging problema, tuwing na lang may problema. Kayong mga problema yung credit card, gupitin ninyo lahat yan. Amen? Alam nyo, minsan sasabihin sa akin ng Panginoon, Lord, tutulungan ko ba to? Sasabihin ni Lord sa akin, hindi. Pero alam nyo, ang puso ko, ang sakit. Eventually, malalaman ko, 1 or 2 days from the time na nireject ko, inire-reveal sa akin ni Lord, bakit hindi niya pinatulungan sa akin yung tao? At alam nyo, nagre-rejoice ako kasi buti na lang hindi ako bumigay. Praise the Lord. Kung kayo yon, sorry. Hindi ako ang inyong Messiah. I am not your Lord and I am not your Savior. Sometimes the Lord will use me as somebody to discipline you. Amen! At pag-ibig ang disiplina. Okay? So, pangilan na tayo? Sabi ni, teka muna, bago tayo pumunta sa 2 Corinthians 12:15, sabi ni Apostol Pedro, bago tayo pumunta dyan sa pang number 8, 2 Corinthians 12:15, I will very gladly spend and be spent for your souls, though the more abundantly I love you, the less I am loved. Biruin mo si Apostol Pablo, the greatest apostle, na feel niya na hindi siya mahal ng kongregasyon. Buti na lang dito, feel ko na mahal niyo ako. Pero sabi pa rin ni Apostol Pablo, I'm willing to spend and be spent. Parang alam mo yun, minsan meron pa na para ka nang nauupos na kandila. Kasi parang na-empty mo na lahat yung buong pagkatao mo sa iba. Amen? Praise the Lord. Pag natutunan natin yan, makakasiguro tayo, brothers and sisters, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. At alam nyo ba, kung bakit gusto ng Panginoon na exercise natin ang pag-ibig niya? Kasi ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng totoong kagalakan. So that my joy, your joy will be complete. Ang nagpapaganap at nagpapatibay at bumubuo ng talagang buong joy ay ang pag-ibig ng Diyos. Pag yan ay pinakita mo sa ibang tao. Alam mo, ang nagiging joy naming mag-asawa ni Brother Ton ay yung nakikita namin na nagbago ng buhay. Umasenso sa buhay, nabago ang direksyon ng buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanila na sa amin pinadaan. Amen! Because you will be blessed from the generation of that person forever. Hindi ka makakalimutan kahit ng kanyang saling lahi. Amen. Amen. Kaya yung investment na ginagawa natin sa pag-ibig sa kapwa, brothers, those are seeds. Seeds that your generation, the generation after you will reap. Amen? Imagine na lang ninyo, kanakonsolasyon na ang aking mga apo, kaapo-apo-apo-apuhan, ay papakinabangan pa yung pag-ibig na ginawa ko sa ibang tao. Hindi kayo lugi. Amen? Number 8, ang pag-ibig ay nagmamalasakit. Sabi niya sa English, it seeks good. Seek means to search, to look for. Doon po sa 1 Corinthians 10:34, let no one, ano sabi niya, huwag hanapin ng sino man ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. So, ang hahanapin daw natin ay hindi yung sarili nating kapakanan, hahanapin natin ang kapakanan ng iba, at kung hinanap natin ang kapakanan ng iba, si God ang magsasagot sa lahat ng kapakanan natin. Amen. Nauunawaan ba ninyo ang ibig sabihin nun? If you are concerned, if you are seeking the good of other people, the Lord will see to it that you will not lack anything. And you don't have to look for those things. Hindi nyo kailangan isik ang mga bagay-bagay. Isik ninyo na tumulong, okay?
Tingnan natin. Sa Philippians 2:4, let each of you look out not only for his own interest, but also, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Okay? Sa 2 Timothy 1:16-18, pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambahayan ni Onesiforo. Alam mo, kung ako siguro ang sambahayan ni Onesiphorus at ipinananalangin ako ng Apostol Pablo, alam niyo kung gaano kalaking blessing yan. Every prayer is a supply of the Spirit. Kung ipapanalangin ako ng lingkod ng Diyos, napakaswerte ko. Amen? Sabi niya, pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinagiginhawa at hindi niya ikinahihiya ang aking tanikala. Si Apostol Pablo dyan ay nakakulong. Amen? And then, next verse. Wala na? Kundi nang siya'y dumating sa Roma, hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y natagpuan niya. Amen? Next verse. Sige, wala na? 6:17, 18 yun eh. Amen? Sige, 18. Sabi niya, he sought me out very zealously and kundi nang siya, okay, natagpuan niya. He found me. And then verse 18, sabi niya, the Lord grant to him that he may find mercy from the Lord in that day. And you know very well how many ways he ministered to me at Ephesus. Alam niyo, kung hinahanap natin, si Apostol Pablo, hindi lang siya ordinaryo. He is an anointed apostle. And the grace of God is so flowing in his life. Okay? Si Onesiphorus, hindi lang niya sinabi, si Apostol Pablo nasaan? Wala eh. Siguro na kung ano niya, si Onesiphorus, hinanap niya si Apostol Pablo. Sapagkat si Apostol Pablo ay napakahalagang lingkod. Amen? Pag tinulungan mo ang ganong klaseng tao, ang anointing niya at ang biyaya niya dadaloy sa'yo. Amen? Hindi siya nag-give up hanggat hindi niya nahanap. At nung nahanap niya si Apostol Pablo, hindi niya ikinahiya. Amen? Kundi, tinustusan niya to the best that he can lahat ng pangangailangan ni Apostol Pablo. Wow! Ang totoong nagmamahal na kapatiran ay hahanapin ka at hahanapin niya kung saang area ka matutulungan. Hindi iwas pusoy. Amen. Amen. So sa atin ba, hinahanap ba natin kung paano tayo makakatulong sa isa't isa? Nahihiyang magsabi ang kapatid. Alam niyo po, ako nung nasa San Miguel ako, meron po akong empleyado, si Herman Estrella, na sunod-sunod ang problema niya. Na nagkasakit ang tatay niya, basta may mga sakit-sakit. Kasi siya na lang nag-aalaga sa dalawang nanay niya na matatanda na. Kasi siya lang ang binata. Anyway, one time, namumroblema siya ng gusto kasi katatapos lang magkasakit ang tatay niya, tapos naiwan ko, nagkasakit naman yata ang nanay niya, tapos nagpapaalam siya sa akin, pupunta siya sa hospital. Pero, parang nung nagpaalam siya sa akin na pupunta siya sa hospital, malungkot siya. Siyempre, tapos sabi ko sa kanya, Herman, sabi kong gano'n sa kanya, Ma'am, aalis muna ako kasi nanay ko tinakbo sa ospital, ganun. O sige, sabi kong ganyan sa kanya. Pero malungkot siya, parang namumroblema siya, sabi ko. Tinawag ko siya, halika, sabi ko. Binigyan ko siya ng pera. Alam niyo, umiyak. Bakit? Alam mo na kailangan niya ng pera. Hindi mo na kailangang tanungin. Kahit siguro inabutan mo ng maliit, inabutan mo ng malaki, grabing pasasalamat na niya sa Lord. Alam mo, sabi niya, Mom, ba't mo alam na kailangan ko? Alam ko. Amen. Kasi kahit sino na ang mga magulang at disweldo ka lang, kailangan mo talaga ng pera.
So, naghahanap ka ng way kung paano mo ma-express ang pag-ibig sa taong yun. Amen! So, gusto ng Panginoon, doon niya tayo i-train para magkaroon ng breakthrough ang buhay natin. Amen? Ako, meron ako itong last week na to. May mga tao akong tinulungan. Alam niyo po, halos magkasunod din na 2 araw na may nagbigay sa akin. Mas higit pa doon sa itinulong ko. Amen? Subukan ninyo. Sabi ni Lord, subukan nyo lang ako. Amen? Okay. Sabi, mahirap yata yan, Pastora. Hindi, madali. Kailangan lang, huwag kang matakot. Huwag mong isipin na mawawalan ako. Hindi ka kahit kailanman mawawalan at pagkukulang. Sapagkat the moment you love, you are not looking at yourself. Nawawala ang selfishness. Hindi ka nagiging self-directed, kundi nagiging others-directed ka. At may blessing yan. Amen? Okay. Then, number 9. Ang pag-ibig ay nagagalak. Love rejoices. Sabi mo nga, love rejoices. John 15:10-11, sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Imagine, si Jesus abided in the love of God. So the Lord abides with Him and in Him. Kung tayo naman, if we abide and obey the commandments of God, na ang commandment niya is to love one another, He will abide in us. Alam niyo yung abide, mananahan, came from the word abode, bahay, mamamahay siya sa inyo. Alam niyo, kung kasama niyo sa bahay ang Panginoong Jesus, magkukulang kaya kayo? No way! Magugulo kaya ang bahay? No way! Kasi siya si peace. Amen? Okay. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo. At ang inyong kagalakan ay malubos. Pag tinusunod pala natin ang kautusan ng Panginoong Jesus, ang kagalakan niya ay dumadating sa atin. At pagka dumating ang kagalakan niya, ang ating kagalakan ay nalulubos, nakukumpleto. Amen! Walang kulang. Lagi kang masaya. Amen? Kasi, ang ano mo lang, ang pagkain mo lang ay, halimbawa, ang ulam mo lang ay, tawag dito, munggo, ginisang munggo, na may, ang sagpaw. May sahog. May sahog na tinapa. Di ba? Sarap, di ba? Pero nakita mo yung kapitbahay mo, walang ulam. Pero kahit gustong-gusto mo yun, binigyan mo pa rin kasi konti lang yung ano mo. Pero alam mo yun, kahit konti lang yung naiwan sa'yo, bakit kaya grabe ang galak mo? Amen? Amen? At pagka ikaw ay nagalak, anong nangyayari sa'yo? Lumalakas ka. The joy of the Lord is your strength. Amen. At pagka napuspos ang kagalakan ng Panginoon sa buhay mo, nag-a-attract ka ng pagpapala. Amen. Okay. Pagka, alam nyo po, ang mga bagay na negatibo ay nagmumula doon sa pagiging makasarili. Di ba? Ano ha? Pagka merong kang mahalagang, halimbawa, merong kang masarap na pagkain. Let's say, may nagbigay sa'yo ng imported na chocolate na paborito mo. Eh, may mga kapatid ka, may mga kasama ka sa bahay, gusto rin nila yon, di ba? Ang gagawin mo, itatago mo. Di ba? Pagka ikaw lang mag-isa, kakainin mo. Pero hindi ka masaya, di ba? Kasi merong kumaluskos. Di ba? Nagtatago ka, kinain mo. Ginawa mo, kinain mo, nabilaukan ka. Di ba? At saka hindi masarap ang
feeling, wala kang kalayaan, di ba? Ang hirap ng mga negatibong feeling. Nakaka-stress, nakakapanginig, nakakatakot. Di ba, noon, nung bata pa ako, pagka nangupit ako sa nanay ko, sobrang feeling ng guilty ko na pagka hinahanap niya yung wallet niya, hindi pa siya nagtatanong kung kulang. Nagko-confess na ako. Amen? Kasi ang negatibong, ang pagkamasarili, nag-generate yan ng negative feelings. May guilt, may condemnation na naka-attach. Kung condemn ka, kung guilty ka, walang kapayapaan ang puso mo. Pagka walang kapayapaan ang puso mo, hindi ka makakarinig kay God. Kasi cluttered ang heart mo eh. Lagi kang may fear. Amen? Okay. So, huwag tayong tumingin sa sarili, tumingin tayo sa iba. Ay, nako. Amen. Okay, basahin natin ang Nehemiah 8:9. Ang mga totoong Kristiyano, kung tayo po ay nagmamahal, tumisidhi po yung anointing natin. Amen. Halimbawa, may nakita ka, may sakit. Parang nafe-feel mo na may unction ang Holy Spirit na ipag-pray mo. Pero dahil natatakot ka, hindi mo ipinagpe-pray. Ano yun? Selfishness. Ano yun? Pride. Pride yun. Natatakot nga ako naano nga ako. Kasi natatakot ka na mapahiya. Pride yun. Amen. Hindi yung nagsasabi sa'yo na, sister, ganda-gunda mo. Hindi ako maganda. Pangit-pangit ko nga. Humility ba yun? Hindi. Pride yun. Amen. Pero parang inaano ka ng Panginoon na inaano ka ng Holy Spirit na ipag-pray mo. Pero dahil self-conscious ka, ano ang self-conscious? Pride. Ano ang self-pity? Pride pa rin. Alam niyo ba na ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng self-pity? Bakit mo kakaawaan ang sarili mo? Anak ka ng Diyos. Ang self-pity nag-a-attract ng malas. Tatandaan ninyo lang. Yan ang isa sa pinaka-deadly emotions ng tao. Nakita mo, umunlad na lahat ang ikaw na lang hindi. Lord, bakit ako nagsiself-pity ako? Yung pinaka-deadly yan. Wala man lang tumulong sa akin. Iniwanan ako sa ere. Samantalang pinangako nila, ganito. Sino ba ang Diyos mo? Yun ba ang mga kapitbahay mo? Yun ba ang kasama mo ang bahay ang Diyos mo? Meron kang Diyos. Natutugon sa'yo, that's why you have to rejoice. Kahit ano mangyari sa buhay mo, mag-rejoice ka. Sapagkat ang pagre-rejoice mo, sige tingnan natin ang Nehemiah, ang dami-dami ko nang sinabi. Go! Si Nehemiah na tagapamahala, ang pari at eskribang si Es. Alam po ninyo itong si Nehemiah nung nirebuild nila yung walls of Jerusalem. Ang daming mga threats sa kanila. Diba, sinasambalat, yung mga ganon. Ayaw nilang i-rebuild ang walls ang Jerusalem. Alam po ninyo noon, pagka ang isang syudad ay walang walls, laging inaano yan ng mga bandits, laging, ninanakaw, ang mga, gamit nila. So, kailangan walled city ka dapat, parang ang Babylonia, para maproteksyonan ka sa mga travelers, sa mga bandits, sa mga, alam mo na yon, sa mga masasamang loob. Ngayon, nung nirebuild nila yung walls, ayaw kasi yan ng Diablo na i-rebuild yung walls. Okay? But just the same, nirebuild nila yung walls. Ito na. Sabi niya, at ang iskriba, ang mga Levita na nagturo sa bayan, ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong tumangis ni umiyak man. Sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Alam ba ninyo kung bakit? Nung dinestroy kasi ng mga Babylonian ang Jerusalem, pati yung sacred scriptures nawawala. Sa mga Jew, ang salita ng Diyos ay buhay nila. Amen? Kaya nung nakita uli yun, tignan mo, na pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, humayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo ng masarap na pagkain, at uminom kayo ng matamis na alak. Novelino yan. May wine and only. Yan. At magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon.
Huwag kayong malungkot, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Amen! Alam niyo itong mga nakaraang araw, sobra akong malungkot. Sobra kasing daming gagawin, sobrang daming problema. Halata ba? Hindi ito problema sa sambahayan ko kasi wala kaming problema ni Brother Ton. Wala kaming problema. Amen. Marami akong problema sa trabaho, sa ministry, sa negosyo, sa bahay, sa office. Marami. Nagpa-pray ako. Alam niyo ba ang sabi ni Lord? The joy of the Lord is your strength. I want you to rejoice. Ang ginawa namin, tumayo kami. At kumanta kami ng, anong kinanta natin? You turn my mourning into dancing! Hallelujah! Rejoice kami ng rejoice! O, di nakalimutan lahat ng problema. Nanalangin kami. Pagkatapos naming manalangin, nawala ang problema. Amen! So kung may problema, anong sabihin mo? Problema! Talunan ka na! Amen! Magalak tayo sa Panginoon pagka ang pag-ibig po ay nagagalak. Kung mahal mo ang Panginoon, kung mahal mo ang iyong kapwa, dapat kahit ano ang mangyari, magagalak tayo. Kasi sabi niya po dito, John 15:10, kung susundin natin, kaya pag tayo ay tumutulong, halimbawa, ang tawag dito, naaahitan yung ating budget. Naaahitan. Alam niyo naaahitan? May budget ka. Kasi gusto mong tumulong, so inahit mo yung budget mo, so magtitipid ka ngayon. Anong sabi ng Panginoon? Sige na, dahil mahal ko si God, ibigay ko na to sa iyo. Sige na, kahit mahalaga yung oras ko na to, kasi mahal kita. Magsasakripisyo ako sa iyo. Wala kang joy. Huwag ka nang tumulong. Amen. Kasi wala kang reward. Sige, sister. Oh, kahit ang balak ko sanang bilhin ay, ano nga ba ang balak mong bilhin, Pastor Ray? Louis Vuitton. Kasi gusto kitang tulungan. Kaya ang bibilhin ko na lang ay, yung sa Divisoria. Hindi nagdaano si Pastor Ray doon. Amen? So magsasakripisyo ka, pero masaya ka. Amen? Amen? Hindi lahat ng gusto mo pwede mong gawin kung ikaw ay may pag-ibig. Magsishare ka. Amen? Mag-uunawa ka. Okay. Sabi niya sa 1 Corinthians 13:6, love does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Oh! Kaya nga, pagkamahal din natin ang ating mga kapatiran, magsasabi din tayo ng katotohanan sa kanila. We rejoice in the truth. Amen? Bakit? The truth shall set you free. Sapagkat tuwing nagre-rejoice ka sa katotohanan, amen? May nakakalaya. At pagka may nakakalaya, namamagnify si Jesus. Amen? Kahit sa practical na lang na buhay, yung kaibigan mo, mabaho ang hininga. Ka-prayer partner mo, pagka let's pray for one another, magkaganyan pa kayo. Di ba? Pero love rejoices in the truth. Mahal mo siya. Di sasabihan mo siya. So paano mo ngayon sasabihin with love? At sasabihin mo ba, babaw naman ang hininga mo? With love ba yan? Hindi, di ba? Sabi mo, sister, sabi niya, buti ka pa, mabaho ang hininga mo. Ako, hindi. Ewan ko sa inyo kung paano kayo, Lord, turuan mo naman ako masabi. May BO siya. Sister, buti ka pa, may BO. Ako wala. Love rejoices in the truth. Amen? Say it with love. Gawin ninyo yan.
Alam niyo, ang mga apostol nakakatawa. Nung nagpapaalam ang Panginoong Hesus sa kanila, sa John 14:28, sabi ng Panginoon, ako ay malapit nang makrucify, magbibigay ako ng buhay, ngunit ako ay babangon muli. Ayan, narinig ninyong sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at babalik ako sa inyo. Kung ako'y inyong minamahal, kayo'y magagalak sapagkat ako'y pupunta sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. Ano ang unang reaksyon ng mga, ano? Ikaw mawawala, aalis, mamamatay, iiwanan mo kami. So, nagmunguy-nguy sila, malungkot sila. Bakit? Sabi ni Jesus, dapat kayo'y magalak sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Biruin mo, kung mahal mo ang Panginoong Jesus, tagal na siyang nawala sa Ama, makapag-reconcile naman sila. Kasi pag masaya si Jesus, masaya na ako. Hindi sila nag-rejoice. Anong ginawa nila? Nalungkot sila. Bakit? Nakatingin sila sa kanilang sarili. And to be selfish is opposite love. Amen? Halimbawa, doon na lang sa inyo, sa sambahayan ninyo. Pagka nagmamahal tayo, magsasakripisyo tayo para sa isa't isa. Hindi yung pagka nakapagsakripisyo ka, inisip mo lang ang sarili mo. Kaya lahat na lang nasa paligid mo, kaaway mo. Pili mo, hindi ka pinagbigyan, hindi ka sinuportahan, hindi ka pinautangan, hindi ka inintindi. Ikaw na lang ang star of the house or star of the church. Hindi naman pwede yon. Ang pag-ibig, nagpaparaya ng uunawa. Nagre-rejoice pagka ang iba ay umaangat. Kahit na tumutulong, masaya. Di ba kahit ang asawa mo salbahe, lasenggo, hindi nagbibigay ng pera. Di ba pagka dumadating sa bahay, pinagluluto mo pa rin, pinagtitimpla mo ng kape, pero hindi ka, ay ang kape mo, lamunin mo, hindi ganun. Kaya hindi nagbabago. Hindi mo ba itatanong kung saan ko? Diniskartehan niya, pabili na yun ng kape. Hindi yan pag-ibig. Alam nyo, mahirap. Mahirap. Pero alam nyo, sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Hallelujah! Si Pastora naman, di realistic ang ipinipreach. Subukan ninyo na isang araw, dumating ang mister ninyo, walang-wala siyang inintrega, pero merong masarap na kape. Mag-iisip yun. Sabi niya, parang naposes ito. Naposes ng banal na espiritu. Bakit gumanda ang kanyang disposisyon? Malaman ko nga kung anong pinapakinggan nito doon sa Rema. Oh, sa inyo? Hindi na isama ninyo siya. Okay. Last. Kung ano, napupunta na tayo. May natututunan ba kayo? Number 10. Love shows mercy. Amen? Ang pag-ibig ay mahabagin. Luke 6:27. Hindi ko na po tatapusin to. Itutuloy natin next week. Pero konti na lang. Maganda to. Kasi 5:45. Okay? But I say to you, okay, subalit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Wow! Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Wow! Hallelujah! Okay, utos ba yan ni Lord? Oh, lunukin mo ang laway mo. Lord, salamat sa biyaya mo. Bigyan mo ako ng biyaya, Lord. Amen! Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Alam mo, pag galit na galit ka talaga sa asawa mo, binigyan ka ng nanay mo ng pera 5,000, bigay mo yung 4,000 sa kanya. Where your treasure is, there will your heart be also. And then, pagpalain mo siya. Amen? Praise the Lord. Ipanalangin mo, pagpalain mo. Yan. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Next. Amen. Next. Hanggang 31 yan, wala na ba?
Wala na. Okay, so mahirap pong gawin yon, pero kung ang Panginoon ang ating Diyos, sapat po ang biyaya ng Lord sa atin. At ito ang unang-una, ipanalangin nyo. Pangalawa, i-desire ninyo. Pangatlo, gawin ninyo. Kasi mag-o-open ang Panginoon ng window para gawin ninyo yon. Amen? Nung ako po ay nangyari yan sa buhay ko, ang Panginoon ang nag-orchestrate ng mga bagay. Parang ano lang ako doon, pawn. Alam mo yung pawn sa chess? Parang nandun lang ako, pero Panginoon ang kumikilos at gumagalaw. Amen! Ay, nako, hindi pa nyo maunawaan ngayon, petsang araw. Ang isa sa mga pagpapakita ng habag sa ating kapwa ay ang hindi paghuhusga. Amen? Huwag mong husgahan ang iyong kapwa. Matthew 7:1-5, sabi niya, huwag humatol o humusga upang hindi kayo mahatulan. Next, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan. Sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? O paano mong masasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at nang magkagayon, makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Alam niyo po, ang paghahatol ay yung nagpapas ka ng, halimbawa, may nakita ka. Hinusgahan mo na kaagad yung, yung si sister ganito, kaya wala yan. Kasi may, di ba? Talaga namang ganyan yan eh. Di ba? Chismosa talaga. Talagang ganyan. Pagka nakikita ko nga yan, ganyan talaga ugali niyan. Hindi na papayad ng utang. May hatol ka na kaagad. Alam mo yung mga taong naghahatol? Ganun din sila. Sabi sa Roma. Amen. Dapat iniisip mo, inuunawa mo yung kapatid mo. Kung ganun man siya talaga, merong proseso. Amen? Meron pong proseso. Amen. So, doon sa mga naghuhusga, huwag ko tayong manghusga. Yun ang habag sa Panginoon. Kasi hindi mo naman naiintindihan ang kalagayan niya. Kung may isang problema ang tao, kung yan ay malapit sa iyo, kausapin mo siya. Amen? Huwag mo siyang hatulan. Diba? At pagka naman, pagka hindi siya nakinig sa iyo, ilapit mo siya sa mga leadership ng church. Amen. Praise the Lord. Napakahalaga po yon. So ano yung mga pinag-aralan natin? Itutuloy natin yung iba. Magsimula tayo sa number 1. Ang pag-ibig ay nagpaparaya. Pangalawa, ang pag-ibig ay di nananakit. Isipin ninyo, ako ba ay nananakit? Sinaktan ba kayo ni God? Hindi, di ba? Sinaktan niya ang anak niya para sa atin. Amen? Ang pag-ibig ay nagpapatawad. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng, alam nyo ba, nasangrekwa ang kasalanan natin, tinakpan ni Jesus sa kanyang dugo. So tayo ngayon na natakpan ang kasalanan, huwag din nating i-broadcast ang kasalanan ng ating mga kapatid. Ang napapahiya ang ating iglesia, di ba? Number 5, ang pag-ibig ay nag-aaruga. Number 6, ang pag-ibig ay nagpapatibay. Number 7, ang pag-ibig ay nag-aalay ng buhay. Hindi patay, kundi buhay na buhay. Okay? Ang pag-ibig, number 8, ang pag-ibig ay nagmamalasakit. Number 9, ang pag-ibig ay nagagalak. Pag nagbibigay, nagagalak. Pagka nag-advance yung kanyang kapatid, nakikigalak. Amen? Alam niyo po, when love edifies, halimbawa, yung mga kapatid natin, nananampalataya sila ng motorsiklo. Dahil yun ang pananampalataya. At nagkaroon siya ng second-hand na motorsiklo. Magkaisa tayo para mag-celebrate. Amen? I-celebrate natin yun. Lagi tayong nagse-celebrate ng mga faith victories ng bawat isa. Why? Gusto natin na maggagalakan, mag-rejoice tayo
sa mga victories ng ating kapatid, alam niyo po, pagka tayo ay gano'n, halimbawa may kapatid tayo, kahit alam na natin yung motorsiklo na nabili niya, ang pangit na, puro kalawang na. Diba? Pagka sinabi mo, brother, meron ako ditong pang-alis ng kalawang, halika, minsan gano'n din natin yung motorsiklo mo. Amen! Magbibigay ako ng ganito kasi marami akong ganito hanggang sa kumintab yung motorsiklo niya. Bibigyan kita ng bagong grip. Bibigyan kita ng helmet na bago. Bibigyan kita ng gulong na maganda. O, dami natin, magkakapatid, nag-rejoice tayo sa kanya. Isang araw, pag umasenso siya at ang mga nabibili niyang sasakyan ay Camry at Pajero, lagi niyang maaalala yung second hand na motor, hindi dahil sa motor, kundi dahil sa pag-ibig nating magkakapatid. Na sinelebrate natin yung small victories nila, na-encourage siya na magkaroon uli ng mga faith projects at magkaroon uli ng mga faith victories. Amen! Okay, ang pang number 10, ano? Ang pag-ibig ay nagagalak, ang pag-ibig ay nahahabag. Amen? Diyan na ba tayo nag-end? Okay. So, brothers and sisters, alam po ninyo kung matutunan natin ito. Pagka natutunan natin ito, huwag kayong magugulat, ha? Pagpapalain kayo ni Lord. Hindi ninyo alam kung saan nagmumula. Maniwala kayo sa akin. Meron pala kayong minana na biglang binalita sa inyo, meron pala kayong mana. Because all these things are in the Spirit. We said that love, walking in love, is walking in the realm of the miraculous. Amen. Praise the Lord. Kayo po ba ay napagpala? Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sino dito ang nagdi-desire na lumakad sa pag-ibig? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Manatiling nakataas ang kamay. Hallelujah. Hallelujah. Ipapanalangin ko kayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, tunghayan mo ang iyong mga anak. Kami po ay humihingi ng biyaya sa iyo na lumakad ng may pag-ibig. Sa oras na ito, sa aming pagtaas, taas nyo ang dalawang kamay nyo. Taas nyo, taas nyo. Kami po ay sumusuko sa iyo. Hindi po namin kayang lumakad sa pag-ibig ayon sa sarili naming kaisipan at sarili naming katalinuhan at sarili naming estratehiya, O God. Panginoon, ayaw naming maging makasarili. Nais namin na Lord, tularan kung paano ka umibig. At sa lahat ng aming naririnig, naniniwala kami, O Diyos, na lahat kami sa lugar na ito, magpapadala ka, Panginoon, ng pagsubok sa aming buhay. Lord, katulad ng panalangin ni Jesus kay Apostol Pedro, dalayan ko sa pagdating ng pagsubok na yan, na subukin mo ang mga anak mo, kung kami nga ay lalakad ng pag-ibig, dalangin ko na pagtibayin mo ang aming pananampalataya at inaangkin namin na kami ay papasa, Panginoon, sa pagsubok na ibibigay mo sa amin. Nais namin, Panginoon, na kami ay maging, Lord, expression ng pag-ibig mo sa aming kapwa. At sa aming pagsuko, pagtataas ng aming kamay, isinusuko namin ang aming buong buhay. Gamitin mo kami na daluyan, gamatin mo kami na sisidlan ng iyong pag-ibig, daluyan ng iyong pag-ibig, at alam namin, Panginoon, kung gaganapin namin ang kalooban mo, mapupuspos kami ng kagalakan na nagmumula sa iyo, at ito ang aming magiging kalakasan. This will be our strength, our power, our anointing, and our grace to succeed in life. Father, we love you. Teach us how to walk in love every day. Sa mga anak mo na naririto, O God, na, Lord, nangangailangan ang lumang bagay, katagpuin mo ang kanilang pangangailangan. Inuutusan namin ang mga anghel mo na dalhin ang mga pagpapala at biyaya
from the east, the west, the south, to the north, and converge here in this place. We charge ministering angels to bring everything that we need today in the name of Jesus. In the heavenlies, the angels are busy bringing the petitions of the children of God who believe and are ready to receive today. Receive your healing. Receive your provision. Tanggapin mo ang tugon ng Panginoon sa mga panalangin mo sapagkat nandyan lamang yan. Hallelujah. We thank you, Father, for bringing us joy in our life, for giving us strength, O God, to move on, to continue. Salamat po, O Diyos, sa bawat isa sa anak mo na naririto. Dalangin namin ang turo na aming narinig ay hindi, Panginoon, pumasok sa isang tenga at lalabas, kundi, Panginoon, ito ay titimo sa aming puso at maaalala namin sa tuwinang ito ay kakailanganin namin. Pinupuri ka namin, aming Ama, itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen! Glory to God! Hallelujah! Thank you, Lord. Praise God! Marami po tayong natutunan ngayong hapon na ito, di po ba? Ayan, at mukhang wala yatang inantok, di ba? Amen, kasi, alam, may napansin lang ako, pagka morning po kasi, yung sa hapon, yung preaching po kasi, parang freewheeling, walang inhibition, masaya, di ba? Kaya, iba po yung, di ba, yung klima pagkahapon, kaya, minsan, masarap din po talagang mag-attend ng panghapon kasi iba talaga yung, di ba, lakad ng ating Panginoon, ng gusto ng Panginoon, di ba? Dadako naman po tayo sa ating pagbibigay. Di po ba? Ayan, sabi nga sa atin pinagpala po tayo, di po ba? Kaya pinagpala po tayo ngayon, siyempre, magbibigay din po tayo, babalik lang po natin yung kung ano yung binigay sa atin ng ating Panginoon, di po ba? At sa pagbibigay po natin, alam niyo po ba na tama-tama po doon sa preaching kanina, nakakatulong po tayo sa ating kapwa, di ba? Yung pong binibigay natin, hindi po kung saan lang po nakakarating yan, di po yan nakakarating lang sa bangko lang po yan. Yan po ay nakakatulong sa mga taong nangangailangan talaga, di ba? Yung dinadamitan natin, binibigyan natin ng pamamahay, at higit po sa lahat ay yung nakakilala sila sa ating Panginoon, di po ba? Kaya sa oras na po nito, magbigay na po tayo sa ating Panginoon. Ikaw ang aking gusto, hindi magkukulang sapat na pinipang biyaya mo'y sagana at umaagaw sapat na pinipang sapat na sa lahat ng pangangailangan higit pa sa lahat ng inaasahan wala nang ang maliit kapagkat ika'y sapat na ika'y sapat na ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig kapagkat ika'y sapat na.